Ang alamat ng gintong agila. Noong unang panahon, sa isang malawak na kagubatan, naninirahan ang isang mahiwagang gintong agila. Ayon sa alamat, ang sinumang makakakita sa agila ay magkakaroon ng tapang at karunungan na higit pa sa kahit sino. Maraming mandirigma at mangangaso ang nagtangkang hanapin ito, ngunit walang nakatagumpay. Isang araw, isang batang pastol na nagngangalang Pedro ang nagdesisyong maghanap ng agila. Sa kanyang puso, hindi siya naghahangad ng yaman o karangalan. Ang tanging nais niya ay makahanap ng lakas upang tulungan ang kanyang pamilya na nahihirapan sa buhay. Habang naglalakbay siya sa kagubatan, nakilala niya ang isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng balabal. "Saan ka patungo, binata?" tanong ng matanda. "Hinahanap ko po ang gintong agila," sagot ni Pedro. "Nais ko pong humingi ng tapang at karunungan upang matulungan ang aking pamilya." Ngumiti ang matanda at tumango. Ang paghahanap sa agila ay hindi madali. Kailangan mong harapin ang 3 pagsubok. "Handa ka ba?" "Handang-handa po ako," sagot ni Pedro nang may kumpiyansa. Unang pagsubok, ang ilog ng takot. Pinangunahan ng matanda si Pedro patungo sa isang malalim at rumaragasang ilog. Ito ang ilog ng takot. Upang makatawid, kailangan mong harapin ang iyong pinakamalaking takot. Habang tumatawid si Pedro, naramdaman niyang bumibigat ang kanyang dibdib. Naalala niya ang mga sandaling siya'y nanghihina at natatakot na mabaygo. Ngunit pinalakas niya ang kanyang loob, iniisip ang kanyang pamilya. Nang magawa niyang huminga ng malalim at tumuloy, nakatawid siya ng ligtas. Ikalawang pagsubok, ang gubat ng kalungkutan. Sa ikalawang pagsubok, dinala siya ng matanda sa isang bahagi ng kagubatan kung saan tila lahat ay madilim at walang buhay. "Dito, haharapin mo ang mga sandali ng pag-iisa at kawalang pag-asa," paliwanag ng matanda. Habang naglalakad si Pedro, bumalot sa kanya ang lungkot. Naalala niya ang mga panahong nag-iisa siyang nagtatrabaho sa bukid. Ngunit naisip niya ang pagmamahal ng kanyang pamilya at ang kanilang pagtutulungan. Sa pag-alala nito, nagkaroon siya ng lakas upang magpatuloy. Ikatlong pagsubok, ang bundok ng pagdududa. Sa huling pagsubok, kailangan niyang akyatin ang matarik na bundok. Habang tumataas, naramdaman niya ang pagod at pagdududa. "Kaya ko ba talaga ito?" tanong niya sa sarili. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, narinig niya ang tinig ng matanda. "Lagi mong tandaan, ang tunay na lakas ay hindi sa pagiging perpekto, kundi sa pagpapatuloy kahit may pagdududa." Sa wakas, narating ni Pedro ang tuktok ng bundok. Doon, sa harap ng lumulubog na araw, nakita niya ang gintong agila. Tumanghad ito sa kanya at nagbigay ng malalim na tingin, parang nagsasabing, "Natagpuan mo na ang iyong tapang at karunungan sa loob ng iyong puso." Ano ang makukuha nating aral sa kwentong ito? Ang tapang at karunungan ay hindi bagay na ibinibigay, kundi natutuklasan sa pamamagitan ng pagsubok at pagtanggap sa ating mga kahinaan. Sa bawat takot, lungkot, at pagdududa, may lakas na nagkukubli, handang gisingin ang ating paninindigan.